Lara, maglinis ka muna sa opisina ng CEO. Pagkatapos mo'y pwede ka nang umuwi. Utos ng Housekeeping Department OIC sa kanya. Opo, ma'am. Anya. Ikatlong araw na niya yon sa trabaho bilang janitress sa main office ng El Grande Real Estate Developer. Tulak-tulak niya ang cart na laman ay cleaning materials. Pagdating naman sa opisina ng CEO, ay mainit ang ulo nito. Binubulyawan ng staff na babae. Sorry sir, uulitin na lang po namin ang design. Dinig ni Lara na sabi ng babae. I need the final sketch of the design tomorrow afternoon. Now leave. Paasik na wika ng CEO. Nasagi ng kamay nito ang baso ng tubig na nasa lamesa at humilag po sa sahig. Nabasag yon. Nang makaalis ang babae ay lumapit siya sa CEO. Who are you? Masungit na tanong nito. Bagong cleaner po ako, sir. Anya, nakayuko siya bilang pagsunod sa patakaran. Pakilinis ng sahig. Nakatutok ang CEO sa laptop. Nagwalis siya ng bubog. Ikuha mo muna ako ng isang basong tubig. Utos pa nito pagkuwan. Okay po, sir. Nagmamadali siyang lumabas at kumuha ng isang basong tubig sa cafeteria. Pagbalik niya sa opisina ay nadatnan niya na nakaupo sa couch ang CEO. Nilapitan niya ito. Narito na po ang tubig niyo, sir. Kinuha nito ang baso ng tubig at sumimsim. Maglampaso ka na rin sa buong sahig at linisin ang furniture. Anito. Yes, sir. Nagsimula na siyang maglampaso ng sahig at sinabayan ng banayad na pagganta ng paborito niyang lullaby. Halos kalahating oras din siyang naglinis. Nagulat siya nang mapansing nakatulog na ang gwapo pero malditong boss. Ang bilis naman niyang nakatulog. Bulong niya. Lalapitan sana niya ang lalaki ngunit may kumatok sa glass door. Pumasok ang lalaking assistant at sekretarya ng CEO. Anong ginagawa mo? Pabulong na tanong ng lalaki. Lumapit siya rito bitbit ang kanyang mop. Naglinis lang po ako rito, sir. Nakatulog na si boss. Himala. Paano siya nakatulog na may taong gumagalaw sa paligid niya? Napangiti pa ang lalaki. Ganun ba siya kahirap patulugin, sir? Halika sa labas. Iyaya na siya nito palabas. Sumunod siya kay Jomar. Friendly ito kaya mabilis niyang nakasundo. May sakit ba si sir? Usisa niya sa lalaki. Malala ang insomnia ni Sir Cade. Simula nung mamatay ang mami niya, hirap na siyang makatulog. Yung lalabay lang kasi ng nanay niyang nagpapatulog sa kanya. Talaga? Ilang taon siya nung namatay ang nanay niya? 9. Nawindang si Lara. Hala, ibig sabihin hirap na siyang matulog simula 9 na taon siya? Mabuti buhay pa siya. Pinandilatan siya ng mga mata ni Jomar. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Lara. Once narinig ka ni boss, mawawalan ka ng trabaho. Bawal ang chismis dito. Umuwi ka na nga. Matabang siyang ngumiti at kumaway sa lalaki. Sige po, aalis na ako. Ibinalik niya ang gamit panlinis sa storage room at nag-swipe ng attendance card sa machine na nasa gilid ng pintuan. Pinuntahan niya sa guardhouse ang naka-duty niyang ama. Pa, uuwi na po ako. Mabuti naman. Kamusta ang ikatlong araw mo sa trabaho, anak? Ani Roman, ang kanyang ama. Ayos naman po, mababait ang mga katrabaho ko. Pagbutihan mo para hindi ka magtagal sa janitorial. Ganito kasi rito, kapag wala ka pang job experience, ilalagay ka sa pinakamababang pwesto, kahit pa may pinag-aralan ka. Nakabase kasi sila sa skills at performance. Ganito naman sa bansa natin, Papa. Mataas ang employment standard, pero ang sahod, hindi sapat sa isang pamilya. Napailing ang kanyang ama at hindi po siya sa ulo. Magpakabait ka lang, Lara. Magkakaroon ka rin ng magandang trabaho. Sige na, umuwi ka na. Bilhan mo rin ng gamot sa hika ang mama mo. Bilhin mo na rin ang gusto mong sapatos. Inabutan siya nito ng 2,000. Wow, sumahod na po kayo pa? Nagagalak niyang tanong. Oo, at bukas ay day off ko, kaya ilalabas ko ang mama mo nang makapasyal naman siya. Sayang, hindi ako makakasama. Hayaan niyo, kapag ako naman ang nakasahod, ililibre ko kayo ni mama. Napangiti ang Ginoo. Nagpaalam na siya rito at humabol sa shuttle bus ng kumpanya. Malayo kasi ang main gate. Samantala, naalimpungatan si Cade matapos maputol ang maganda niyang panaginip. 11:00 na ng gabi. Binilang niya ang oras na naitulog. Nakatulog ako ng mahigit 6 na oras. Manghang bulalas niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at lumabas. Lumulan siya ng kotse pa uwi. Ngunit pagdating ng bahay ay hirap na siyang makatulog ulit.
Kinabukasan ay maaga siyang pumasok ng opisina. Habang humihigop ng kape ay naalala niya ang janitress na naglampaso ng sahig kahapon. Nakatulog siya dahil sa kanta nito nakatulad sa lalabay ng mommy niya. Maya-maya ay dumating si Jomar. As usual, maaga ka na naman. Hindi ka na ata umuwi. Bungad nito. Umuwi ako at naligo. Nakatulog ka rito kagabi at hindi na kita inabala. Anong oras ka nagising? 10:00 na. Talaga? Congrats! Bumuntong hininga siya at napaisip. It's odd, Jomar. Narinig ko ulit ang lalabay ni mommy. Really? Saan mo narinig? Hindi ba sariling gawa lang ng mommy mo ang lalabay na yun? Yes, pero bakit alam ng babae? Sinong babae? The janitress. Alamin mo ang detalye tungkol sa kanya. Wait, naabutan ko nga kahapon ng janitress dito. Sandali, check ko ang profile niya. Nagmamadaling lumabas si Jomar. Pumasok naman ang manager ng design department at inabot ang bagong interior designs na pinaulit niya. Heto na po ang bagong designs para sa hotel, sir. Pinagpuyatan po namin yan para matapos. Sana'y pumasa sa inyo. I'll check it later. You may leave. Umalis din ang babae. Maya-maya ay bumalik si Jomar dala ang 201 file ng janitress. Hinayaan niya itong basahin ang detalye habang tinitingnan niya ang sketch ng interior designs. Lara Antolo ang pangalan ng janitress. Nagtanong din ako sa OIC niya. Nabasa ko nga sa name plate niya kahapon ang pangalan niya. Anak pala siya ng isa sa security guard natin. Graduate si Lara ng 2 years hotel and restaurant services. 26 years old at single. Sabi ni Jomar. Bata pa ang babae. 5 taon ang tanda niya rito. Kinuha rin niya ang resume at binasa ang ibang detalye. Thanks. Papuntahin mo rito si Lara. Anya, ibinalik din ang resume kay Jomar. Okay, sige. Mahanapin ko siya. Muli ring umalis si Jomar. Makalipas ang 1 oras ay dumating si Lara. Good morning, sir. Bati nito ngunit nakayuko. Masunurin ito sa rules. Ayaw kasi niya nang tumititig sa kanyang muka ang mga empleyado kung hindi kinakailangan. Raise your head, sabi niya. Tumayo ng tuwid ang babae. Nagangat nga ito ng muka pero sa gawin ng dibdib niya nakatitig. Hindi pa siya nakapagsuot ng coat at tanging manipis na puting long sleeve polo lang. May kailangan po ba kayo sa akin, sir? Tanong nito. Yes, and it's something personal. Ano po yun, sir? Hindi niya alam kung paano magsisimula. Never siyang nakipag-usap sa babae na walang kinalaman sa trabaho at negosyo. I heard you sang the familiar lullaby yesterday. Pwede mo bang kantahin yun ngayon? Anya, nanlaki ang mga mata ng babae at sa wakas ay tumitig din sa kanyang mga mata. Yun lang po ba? Balisang saan nito. Tumango siya. Maiksi lang po ang kanta, inuulit-ulit lang. Sabi nito. It's okay, go ahead. Tumikim pa ang babae bago nagsimulang kumanta. Halatang nahihiya. Habang nakikinig ay pumikit si Cade. Automatic kong sumagi sa kanyang isip ang alaala ng mommy niya. Limot na niya ang ibang lyrics ng kanta pero ang tono at ibang linya ay kabisado niya. Pareho rin ang impact nito sa kanya. That's enough. Pigil niya sa umaawit na babae. Pasensya na po, medyo namamalat ang boses ko. Kumain kasi ako ng ice cream kagabi. Sabi nito. Saan mo natutuhan ang kanta? Sa mama ko po. Palagi rin kasi niyang kinakanta yun sa akin simula bata pa ako. Who's your mother? Si Melinda Antolo po. Hindi pamilyar kay Cade ang pangalan ng babae, pero lalo lamang siya na-curious. Sige na, pwede ka nang umalis. Anya. Nang umalis ang babae ay si Jomar naman ang pinatawag niya. Paimbestigahan mo ang background ni Lara at ng pamilya niya. Utos niya sa sekretarya nang makapasok. Bakit? May natuklasan ka bang kakaiba? Anito. Curious ako kung bakit alam ng nanay niya ang lalabay ng mami ko. Sige, pero sigurado ka ba na effective ang lalabay ni Lara para sa'yo? I can't miss this chance, Jomar. Kahit uminom ako ng sleeping pills, minsan nahihirap pa rin ako makatulog ng diretsyo. Kailangan ko si Lara. Ano? Subukan mo muna ulit kung talagang lalabay niyang nagpapatulog sa'yo. Sabihin mo kay Lara na mag-overtime siya mamaya, pero sa bahay ko. Maglinis lang siya at kantahan ako. Dodoblehin ko ang sahod niya. Napamulagat na napatitig sa kanya si Jomar. Tumawa rin kalaunan. Nasa matino ka pa naman sigurong pag-iisip kay Dano. Uminit ang bumbunan niya dahil sa sinabi nito.
Nahampas niya ng kamao ang lamesa. Sundin mo na lang ako. Labas na. Asik niya. Yes, boss. Tumakbo na palabas si Jomar. Nawindang naman si Lara nang sabihin ni Jomar na mag-overtime siya sa trabaho. Pinuntahan pa siya nito sa locker room. Pauwi na sana siya. Sorry, late ko na nasabi. Busy kasi ako kanina. Sabi nito. Ayos lang po. Pero saan naman po ako mag-overtime? Sa bahay ni boss. Ho? Sa bahay ng CEO? Hindi makapaniwalang untag niya. Yup. Ganito kasi, nagustuhan ni boss ang lalabay mo at nakatulog siya. Gusto niyang maglinis ka sa bahay niya at kantahan mo na rin siya. Sasahuran ka naman niya ng doble. Matabang siyang humiti. Hindi ko alam kung saan ang bahay ni boss, sir. Ihahatid naman kita ron mamaya. Mag-out na rin ako. Hintayin mo na lang ako sa lobby. Nakauwi na si boss at sabi niya kahit alas 7 na kita ihatid sa bahay niya. Pwede ka na ron kumain. Wala naman siyang choice dahil boss na ang nag-utos. Sige po, magpapaalam lang po ako sa tatay ko. Tumango ang lalaki. Nang makuha ang kanyang bag sa locker ay lumabas siya ng gusali. Naka-duty na ang papa niya sa guardhouse pero busy. Nag-text na lamang siya rito. Maya-maya ay lumabas na rin ng gusali si Jomar. Tinawag siya nito. Sakay ka na, Lara. Sabi nito nang mabuksan ang pinto ng kotse sa tabi ng driver. Lumulan naman siya. Seryoso ka po ba na pinapapunta ako ni Sir Cade sa bahay niya? Naninigurong tanong niya nang makaupo na rin sa harap ng manibela si Jomar. Medyo dehado rin ako pero may isang salita ang amo natin. First time kasi itong nangyari na magpapasok siya ng babae sa bahay niya. Anito. Hindi pa naman siguro nasisiraan ng bait si boss, ano? Natatawang wika niya. Humagigig si Jomar. Huwag naman sanang mangyari yan. Nagmaniobra na si Jomar. Unang araw ko sa trabaho, nasaksihan ko kung gaano kabangis si boss sa empleyado, sir. Mabilis palang uminit ang ulo niya. Ganun na talaga siya kahit nung mga bata pa kami. Nasira ang mood niya dahil sa insomnia. Kababata mo po si boss? Tumango si Jomar. Magkaklase kami since elementary. Kaya pala close kayo at hindi ka apektado kapag mainit ang ulo ni boss. Hindi na umimik si Jomar. Pagdating sa bahay ni Cade ay sinamahan pa siya ni Jomar sa loob. Nasa isang executive subdivision sa Bacoor, Cavite ang bahay ng amo. Karugtong lang ito ng El Grande Homes na pag-aari nito. Malapit sa main office kung saan siya nagtatrabaho. Lara, may susi ako ng bahay ni Cade kaya malaya akong makapasok. Sasamahan muna kita baka kasi salubungin ka ng dragon na bumubuga ng apoy. Natatawang sabi ni Jomar. Napangiti si Lara. Kapapasok nga lang nila ng lobby ay sermon na ang inabot nila mula kay Cade. Sinabi kong 7. Anong oras na? Kanina pa ako naghihintay. Palatak ni Cade. Nanggagalaiti sa galit. Sa halip na matakot ay napako ang tingin ni Lara sa matipunong dibdib ng binata na nakasilip sa bahagyang nakabukas nitong robang itim. Sorry naman, may tinapos pa kasi akong paperwork. Ani Jomar. Assist mo muna sa kusina si Lara. Magluluto siya, magbibihis lang ako. Umanik na sa hagdanan ng binata. Sumunod naman si Lara kay Jomar sa kusina. Namangha siya sa ganda ng interior design ng kusina. May island counter na gawa sa itim na marble stone ang lapag. Pangarap din niyang maging designer kaso ay hindi nila afford ang gasto sa pag-aaral ng ganoong kurso. Can you cook, Lara? Tanong ni Jomar. Opo, kasama sa inaral ko ang paghahanda ng pagkain. Bata pa lang po ako ay marunong na ako magluto. Anya. Good. Galingan mo magluto at sarapan mo. Masailan ang panlasa ni Cade. Ayaw niya ng masyadong maalat at hindi siya gumagamit ng instant seasoning. Ako na po ang bahala. Feel at home. Pupuntahan ko lang si Cade. Tumango siya. Nakahanda na ang sangkap sa lulutuin niya at may note na iniwan si Cade. Hindi niya kabisado ang recipe na gusto nito kaya nag-research siya sa Google. Nagsasangkot siya na siya ng luyang dilaw nang dumating si Cade. Nakasuot na ng itim na hapit na t-shirt at itim ding pajama. Tiningnan nito ang kanyang ginagawa. Do you know how to cook seafood curry? Tanong nito. Hindi po masyado pero may guide naman po ako. Anya. Inilapit ni Cade sa kanya ang ibang herbs na isasama sa pagsasangkot siya. Nakahanda na rin ang 4 na uri ng seafood na pinaghalo sa iisang colander. How much is your monthly salary, Lara? Anito pagkuwan. 12,000 po. Is that enough for you?
Para sa akin, malaki na po yun bilang nagsisimula sa trabaho. Wala pa naman po akong sariling pamilya. I will offer you a part-time job. Dodoblehin ko ang sahod mo. Ano pong trabaho? Be my maid. Stay in ka rito. Manghang humarap si Lara sa binata. Dito ako titira sa bahay niyo? Yes, magtatrabaho ka pa rin sa kumpanya. You will have a day off too. Natigilan siya at hindi makapaniwala. Nawala sa isip niya ang niluluto. Nagulat na lamang siya nang kabigin siya ng braso ni Cade sa bewang at hinatak palayo sa kawaling umaapoy sa ibabaw. Focus, Sabi nito. Inangat nito ang kawali at inalog upang maglaho ang apoy. Ayaw namang paawat ng puso niya sa pagkabog habang siya'y tulalang nakatitig sa mukha ng binata. Bigla siya nitong binitiwan kaya tumalsik siya. Mabuti nakakapit siya sa gilid ng lababo. Sorry po, Anya. Tapusin mo muna ang pagluluto. Mamaya na tayo mag-usap. Sabi nito. Itinuloy naman ni Lara ang ginagawa. Pagkatapos magluto ay nasorpresa siya nang yayain siya ni Cade na kumain. Mamaya na po ako kakain pagkatapos niyo, sir. Wika niya. Sumabay ka na sa akin. Maupo ka na. Motoridad nitong utos. Nilunok na niya ang hiya at lumuklok sa silyang katapat ng kanyang amo. Itinulak pa nito ang bowl ng ulam at kanin palapit sa kanya. Hindi mo kailangang maging magalang na para bang hari ang kaharap mo, Lara. Raise your head and talk to me with eye contact. Demanding nitong sabi. Nag-angat naman siya ng muka. Nasa rules po kasi ng kumpanya na bawal kayong titigan sa mga mata. Yes, but not in my house. I created the rules pero pwede ko rin yung subayin. Empleyado niyo pa rin po ako rito. Napailing ang binata. Okay, dahil ako ang boss mo, sundin mo ang gusto ko. Kapag narito ka sa bahay ko, tawagin mo ako sa pangalan ko at alisin mo ang po. Pwede mo akong titigan sa mga mata. Kaya ko lang naman isinama sa violation ng pagtitig sa akin dahil naiirita ako. Ayoko na may nakatingin sa akin. I hate attention. I hate someone around my private space. I'm an introvert too, and staying in the crowd triggers my anxiety. Nangunot ang kanyang noo at hindi maintindihan ng kanyang amo. Aware siya kung anong ugali meron ng isang introvert, pero kakaiba talaga ang personality ni Cade. Naiintindihan ko po, pero baka hindi rin kayo komportable na narito ako. Bakit kinuha mo pa akong maid? Because I need you. Nawindang na naman si Lara sa sinabi nito. Hindi ata nito pinag-iisipan ng sinasabi at hindi aware na iba na ang kahulugan nito sa kanya. Ano po? I mean, I need your services. Pagtatama nito. Nabanggit sa akin ni Sir Jomer na kasama sa trabaho ko na kantahan ko kayo. Tama ba? That's right. Gusto ko marinig palagi ang lalabay na kinanta mo sa office ko. Kakantahan mo lang ako hanggang makatulog. Mamaya bago ka umuwi, kumanta ka muna. Once nakatulog ako, ihahanda ko ang kontrata para sa part-time job mo. Pilit siyang humiti. Paano kung hindi ka makatulog? Tuloy pa rin ang trabaho mo bilang maid. Sige, kumain na rin siya. Pagkatapos ng hapunan ay sinimulan naman ni Lara ang paglilinis ng bahay. Nasa study room pa si Cade at abala sa pagtipa sa laptop. Sabi nito'y huli niyang lilinisin ang kwarto nito sa oras ng pagtulog nito. Pumasok na siya sa study room at naglampaso ng sahig. Sir, ano kaya kung mag-record na lang ako ng kanta, tapos yun ang pakinggan mo? Ang awkward kasi kung personal kitang kakantahan. Sabi niya. Good idea. Pero kung hindi effective ang recorded song, balik tayo sa unang plano. Ipasa mo sa email ko recorded na kanta. Here's my business card. Narito ang email address ko. Anito, inabot ang isang business card sa kanya. Kinuha naman ni Lara ang card at ibinulsa. Sige po, gagandahan ko naman ng pag-record. Tumango lang ang binata. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagyaya na ang binata na pumasok sa kwarto nito. Doon na tayo sa kwarto ko. Sabi nito. Lumabas na ito ng study room. Iba na naman ang interpretasyon ni Lara sa sinabi nito. Pangiti-ngiti siyang sumunod sa amo. Mop at timbalang ang dala niya at iilang pamunas. Pagpasok sa kwarto ni Cade ay namangha siya sa laki ng silid nito. Mas malaki pa yan sa luxury hotel suite ng hotel kung saan siya nag-OJT. Matutulog na ako. Maglinis ka lang. Pagkatapos pwede ka nang umuwi. Don't dare grab my stuff here. The CCTV cameras everywhere. Ani Cade, humiga na ito sa kama. Hindi naman ako magnanakaw, sir. Pabulong niyang sabi habang nagpupunas ng bilog na lamesa. You can start singing too.
Utos nito. Okay po. Sinimulan naman niyang kumanta ng paborito niyang lullaby. Pasimpleng sinisipat niya si Cade. Dilat pa ang mga mata nito at sinusundan siya ng tingin. Maya-maya ay unti-unti rin itong pumikit. Tamang-tama pagkatapos niyang maglampaso ay nakatulog din ang kanyang amo. Dahan-dahan siyang lumabas at isinara ang pinto. Umuwi na rin si Lara. Pagdating sa kanilang bahay ay nadatnan niya sa salas ang kanyang ama, nanonood ng telebisyon. Nagmano siya sa Ginoo. Kumain ka na ba, anak? Opo, sa bahay ni Sir Cade. Anya. Huli ko na nabasa ang text mo kanina. 4 na oras lang ang duty ko kanina dahil bukas ay umaga na ang duty ko. Kamusta naman ang paglilinis mo sa bahay ni Boss Cade? Umupo si Lara sa silyang katapat ng Ginoo. Okay lang naman po, mabait naman si Sir Cade, maselan nga lang. Bakit pala ikaw ang pinag-overtime niya? Wala bang maid si Boss? Mag-isa lang po siya sa bahay pa. Ang totoo, may iba pang pinagawa si Sir Cade. Nagustuhan niya ang kanta kong lullaby. Gusto niyang mag-part-time with ako sa kanya at stay in. Kilalas na napatitig sa kanyang Ginoo. Ano? Bakit stay in? Paano ang trabaho mo sa kumpanya niya? Gusto kasi niya may mag-aasikaso sa bahay niya pa. Hindi naman po maaapektuhan ng trabaho ko sa kumpanya niya. Pabor po yun sa akin dahil madadagdagan ang sahod ko. Mabilis ako makakaipon at para makabili na tayo ng bahay. Hindi na tayo uupa. Bumakas ang pagdududa sa mukha ng Ginoo. Mabilis magbago ang mood ni Boss Cade, Lara. Hindi rin siya basta nakikipag-usap sa ibang tao. Mainitin ang ulo niya. Konting pagkakamali mo lang magagalit na. Sigurado ka ba na kaya mong magtrabaho sa kanya, anak? Ngumiti siya. Kakayanin ko po pa. Hindi naman mahirap ang trabaho, parang nasa bahay lang ako. Malapit lang sa kumpanya ang bahay ni Sir Cade. Nasa loob lang din ng property na sakop ng El Grande Homes. Kung stay-in ako, hindi na ako mamamasahe kasi libre sakay sa shuttle bus ng kumpanya. Saka kung may gawin si Sir sa akin na masama, ipapaalam ko agad sa inyo. Ikaw ang bahala. Basta kapag pinahirapan ka niya, umalis ka agad sa kanya. Magpaalam ka na rin sa mama mo bukas. Opo, matutulog na po ako pa. Tumayo siya at pumasok ng kwarto. Kinabukasan ay inagahan ni Lara ang pasok sa trabaho. Sa loob ng banyo ay nai-record niya sa cellphone ang lullaby na gusto ni Cade. Ipinasa niya yon sa email ng binata. Pagsapit naman ng tanghali ay ipinatawag siya ni Cade. Katatapos lang niyang kumain at nagtungo sa opisina ng presidente. Magandang tanghali, sir. Bati niya nang makapasok ng opisina. Maupo ka, Lara. Sabi nito, pero nakatingin sa binabasang papeles. Umupo naman siya sa tapat nito. Nagpagawa ako ng employment contract mo. Basahin mo muna bago pirmahan. Inabot nito sa kanya ang 2 pahinang kontrata. Taimtim naman niya yung binasa. 1-year contract? Anya. Yes, but it's renewable. Kailangan matapos mo ang 1-year contract kung hindi ay babayaran mo ang matitirang buwan. Nakalagay na riyan ang monthly salary mo. Libre food at tirahan mo. Nariyan rin ang list of works mo. Napangiwi si Lara dahil kasama talaga sa trabaho niya ang kantahan si Cade tuwing matutulog ito. Naisend ko na sa email niya ang record ng lullaby, sir. Anya. I got it, but it didn't work. Paano hindi effective? Napakinggan niyo na ba? I tried to nap while listening to your recorded lullaby. Nakatulog kasi kayo kagabi kaya siguro hindi kayo inaantok ngayon. 4 na oras lang ang tulog ko kagabi dahil ginising ako ng alarm clock for 12 midnight. Kaya naman pala, subukan niyo na lang mamayang gabi pakinggan ulit ang kanta ko. I will, pero pirmahan mo pa rin ang kontrata. Inabutan siya nito ng ballpen. Napangiti si Lara nang makita ang monthly salary niya bilang part-time maid. 25,000, doble ang laki sa sinasahod niya sa kumpanya. Walang pag-aalinlangang pinirmahan niya ang kontrata. Pwede ka nang lumipat sa bahay ko bukas ng hapon, Lara. Ipapasundo kita kay Jomar. Sabi nito. Sige po, nakapagpaalam na rin naman ako sa parents ko. Nang mapirmahan ng kontrata ay ibinigay sa kanya ni Cade ang isang kopya. Paggawan ay nagpaalam na siya rito. Paglabas niya ng opisina ay kamuntik na niyang mabunggo ang lalaking nakasuot. Papasok sana ito sa opisina ng presidente. Natigilan siya nang makilala ang lalaki. Dr. Raven, bulalas niya. Lara, anong ginagawa mo rito? Manghang tanong naman ito. Nakilala rin siya. Dito ako nagtatrabaho. Really?
Pasyente kong presidente at CEO nyo, si Mr. Grande. Si Sir Cade? Yup, narito ba siya? Nasa loob ng opisina niya. Bakit hindi na kayo nakabalik ng nanay mo sa klinik ko? Si Raven ang psychiatrist ng mama niya. Anak ito ng kaibigan ng kanyang ina at minsang nanligaw sa kanya nung college siya. Hindi niya ito sinagot dahil sa panliliit niya sa sarili. Kinapos na po kami sa budget at ayaw nang magpa-doktor ni mama. Anya. Ano ka ba? Libre ang therapy na offer ko sa mama mo, Lara. O baka naman umiiwas ka lang sa akin. Nako, hindi ah. Mariing kaila niya. Kumislot siya nang hawakan siya ni Raven sa kanang balikat. Hihintayin ko kayo ng mama mo sa Friday sa klinik, ha? Napatango na lamang siya at lumingon sa bumukas na pinto ng opisina. Sumilip si Cade at napatingin sa kamay ni Raven na nasa kanyang balikat. Kaya pala ang tagal mo, sumabit ka pa. Bawal ang ligawan dito sa kumpanya ko. Sabi nito kay Raven. Natawa ang binatang doktor. See you on Friday, Lara. Paalam nito sa kanya. Tumango lang siya sa doktor at lumisan. Napansin niya ang approach ni Cade kay Raven. Mukhang magkaibigan din ng dalawa. Sa unang araw ng pagtira ni Lara sa bahay ni Cade ay may violation na kaagad siya. Nabasag niya ang antique na flower vase sa morning hall ng bahay. Sinabi ko na huwag kang papasok dito. Singhal ni Cade nang maabutan siyang naglilinis ng bubog. Sorry, na-curious lang ako kasi may lapida akong nakita. Hindi nakalakang pinto kaya pumasok ako at naglinis. Natatarantang depensa niya. Hindi mo ba nabasa ang restricted sign sa labas? It's my mother's tomb. Napaatras si Lara ngunit biglang kinilabutan. Sorry, dito pala nakalibing ang mami mo? Ashes niya narito. Bahagyan kumalma ang galit ni Cade at lumapit sa altar na mayroong porcelain vase na abuhin. Ano palang kinamatay ng nanay mo? Usisa niya, pero hindi siya umaasang sasagutin ni Cade. Nakatitig ang binata sa malaking larawan ng ina nito. Maganda ang mami nito. Singkit ang mga mata at maputi. Kulot ang buhok. She died in suicide. Nawindang siya. Bakit? Gumaralgal ang kanyang tinig nang maalala ang kanyang ina na kamuntik na ring magbigti dahil sa malalang depresyon. Because of depression, I witnessed how she buried the knife on the left side of her chest. I tried to stop her, but I failed. Humigpit ang kapit ni Cade sa maliit na flower vase. Nanginginig ang kamay. Humagbang si Lara palapit dito at pinigil ang kamay nito. Halos basagin na kasi nito ang vase. Ano ang dahilan ng depresyon ng mami mo? Usisa pa niya. Nagsimula ang lahat nang natuklasan ni mami na pinagtaksilan siya ni daddy at ng kaibigan niya. Nabuntis ang babae. Simula noon nilamon na siya ng depression. Palagi siyang umiiyak, hindi makatulog, hindi kumakain. Nang nawala si mami, hindi ko na kinausap ang daddy ko. Lumipat ako sa bahay ng lola ko. Malaki na ako nung nalaman ko na namatay sa aksidente si daddy. Nagbulag-bulagan ako sa mga nangyari at nagpakaabala sa pag-aaral at trabaho. Nakalimutan ko na may ibang way pa para mabuhay. Nakalimutan ko na rin kung paano umiti at makisama sa ibang tao. Nanuot ang kirot sa puso ni Lara habang nakikinig sa kwento ni Cade. Naiintindihan na niya kung bakit tila ba galit sa mundo ang binata. May pinaguhugutan pala ito. Binulag ka lang ng sakit at lungkot, kaya nasanay ka na mabuhay kasama to. Hindi ako makarelate pero naiintindihan kita, sir. Sorry kung minsan ay nahuhusgahan kita dahil mahirap kang pakisamahan. Salamat at nagtiwala ka sa akin. Anya. I don't trust you yet, Lara. You're annoying sometimes. I just hired you because of your ability to help me sleep. Nothing else. Hinarap siya nito. Matalim ang titig sa kanya. Hindi niya napigil ang pagsimangot. Wala namang perpektong tao. Nag-a-adjust pa lang ako sa bahay mo kaya nagkakamali sa trabaho. Inaaral ko pang mga high-tech mong gamit. Sa unang paggamit kasi niya ng high-tech washing machine ay nasira ang dryer. Palalagpasin ko ang mga kasalanan mo. Wala mo ng charges. Pero next week, may bayad na bawat violation. Nilagpasan siya nito. Huwag ka rin basta-basta magpapasok ng ibang tao rito. Naintindihan mo? Naintindihan ko. Lumabas ka na. Huwag ka na ulit papasok dito na walang abiso ko. Tumango si Lara at mahinhing humakbang palabas. Sumunod din sa kanya si Cade. Friday bukas, mamalengke ka. Sabi nito.
Naalala naman niya ang therapy ng kanyang ina kay Dr. Raven. Day off din niya kinabukasan sa kumpanya. Bigla siyang huminto at pumihit paharap kay Cade. Nagulat siya dahil sobrang lapit na pala nito sa kanya. Nasubsob tuloy ito sa kanya. Ano ba? Singhal nito. Napaatras si Lara, ngunit natapilok ang isang paa. Napakapit siya sa magkabilang braso ni Cade kaya nahatak niya ito. Akala niya itutulak siya nito ngunit dumingkis ang isang braso nito sa bewang niya. Nabuwal tuloy sila sa couch at aksidenteng naglapat ang kanilang mga labi. Nagkatitigan pa sila ng ilang sandali at kapwa napakislot nang tumunog ang antik na orasan. 6:00 na ng hapon. Magluto ka na. Sabi ni Cade nang makatayo. Para talaga itong walang pakialam sa mundo. Hindi pa siya kumilos dahil ayaw kumalma ng puso niyang naguhuramentado. Ramdam pa niya ang naiwang init ng mga labi ni Cade sa kanyang bibig. Tumayo rin siya ng mahimasmasan. Ano palang ulam na lulutuin ko, sir? Gusto ko ng may sabaw. Nilagang baka na lang. May natira pang buto ng baka sa ref. Bahala ka, basta wag mong alatan ng timpla. Yes, boss. Pumasok na si Lara ng kusina at nagluto. Iika-ika siyang maglakad dahil sa natapilok na paa. Nang makaluto ng hapunan ay pinuntahan niya sa study room si Cade. Pinakikinggan nito ang recorded niyang lullaby habang nakahiga sa couch. Kinatok niya ang lamesa nito. Sir, luto ng hapunan. Sabi niya. Bumangon naman ito. Hindi effective ang recorded lullaby mo, Lara. Alanganing oras naman kasi kayong nakinig, sir. Nakatulog naman ako noon sa office sa alanganing oras. Kagabi rin, hindi ako nakatulog kaagad. Lumabas na ito kaya humabol siya. Ayusin mo muna ang body clock mo at iwasan ng sobrang pag-iisip bago matulog. Ginawa ko na lahat ng payo ng doktor pero hindi pa rin yun makatulong. Sobrang taas na ata ng stress level niyo, sir. Once nag-trigger ang insomnia, kahit hindi ka stress, mahirap talagang makatulog. I had traumas. Isa sa dahilan kung bakit hirap ako makatulog. Baguhin mo ang lifestyle mo, sir. Kung dati ayaw mong may kasama sa bahay at walang masyadong kausap, baliktarin mo. Minsan kasi kapag nasanay tayo na mag-isa, lumiliit ang mundo natin. Limitado ang environment. Having you around makes me feel a new atmosphere, Lara. And it's a good start. Huwag ka lang mag-ingay ng sobra at iwasang manira ng gamit ko. Napahinto siya nang biglang sumikto ang kanyang puso. Nabigyan na naman niya ng ibang kahulugan ang sinabi ng kanyang among masungit. Where's the food, Lara? Napatakbo siya sa dining. Ihahain ko pa lang po. Napailing ang binata. Next time, wag mo akong tatawagin kung hindi pa ready ang pagkain sa lamesa. Sorry, mabilis lang naman ako maghain. Maupo ka na. Pinaghilapan niya ng silya ang binata. Pagkuwan ay pumasok siya sa kusina at nagsali ng ulam sa bowl. Pinagsilbihan niya ang masungit niyang amo. Kumain ka na rin. Sabi nito. Mamaya na magliligpit muna ako sa kusina. Opo na. Maotoridad nitong utos. Sinunod na lamang niya ito pero sa dulong silya siya umupo at dinalaroon ang kanyang pagkain. Sir, bukas pala isasamahan ko sa doktor ang mama ko. Pag-uwi na lang ako mamamalengke, okay lang ba? Sabi niya pagkuwan. Wala ka bang duty bukas sa kumpanya? Day off ko. Nakaschedule bukas ng umaga ang psychiatric therapy ng mama ko. Napatitig sa kanyang binata. Bakit? Anong problema sa mama mo? Umusisa na ito. Natutuwa siya dahil inuusisa na rin ito ang pribado niyang buhay. Na-diagnose kasi si mama na may severe depression. Nagsimula nung dalaga pa siya dahil sa hindi magandang sitwasyon ng pamilya nila. Naghiwalay kasi ang parents niya. Nung nabuntis siya bago ako, marami siyang pinagdaan ng hindi maganda. Namatay ang baby niya noong kapapanganak pa lang. At nung pinanganak ako, lumala ang depresyon niya. Minsan hindi niya ako nakikilala. Kinakanta ko lang yung lalabay niya sa akin, maaalala na niya ako. Nangungunot ang noon ng binata habang nakikinig sa kwento niya. Saan ba talaga nakuha ng mama mo ang lalabay na yun? Why do I feel na same kami in situation at comfort? Ang sabi niya noon, kinabisado lang niya ang kanta mula sa kaibigan niya. Naningkit ang mga mata ni Cade at napapaisip. My mom composed the lullaby for me. She's a songwriter. Nawindang si Lara. Sigurado ka, Sir Cade? Baka na isama sa album ng mami mo ang kanta kaya kumalat. Hindi nagre-record ng kanta ang mami ko. Binibenta lang niya ang kantang isinusulat niya.
Kung ganon, paano kumalat ang lalabay na yun at nalaman ni Mama? I want to talk to your mother, Lara. Mahirap kausap si Mama, sir. Magulo ang isip niya. Mabilis siyang mairita. Kapag okay siya, baka pwedeng makausap. Tiyempohan na lang natin na maganda ang mood niya. Okay. Pagkatapos ng hapunan ay naglista ng bibilhin niya si Lara. Nasa study room pa nito si Cade at abala sa pagtipa sa laptop. Kinatok niya ang pinto kahit nakabukas. Get in. Sabi ng masungit na lalaki. Pumasok naman siya at nilapitan ng amo. Sir, nailista ko na lahat ng bibilhin ko bukas. Maaga akong aalis kasi susunduin ko pa sa bahay si Mama. Pwede po bang kunin ko na ang perang pamalengke? Anya. Mamaya na. Pupunta ka naman sa kwarto ko kaya dun mo na kunin. Pero 8:00 na, sir. Maaga akong matutulog. Nabaling din sa kanya ang tingin nito. Hintayin mo ako sa kwarto. Magdala ka na rin ng panlinis. Tumango siya at lumisan. Kumuha siya ng mop at basahan bago pumanhik sa silid ng binata. Hindi nakalak ang pinto kaya pumasok na siya. Una niyang nilinis ang banyo. Kinukuskus niya ang sahig ng toilet nang pumasok si Cade. Napatili siya nang mapatingin sa katawan nito na tanging itim na tuwalya lamang ang sapin sa pang-ibaba. Hey, ang ingay mo. Sita nito. Sorry, nagulat lang ako, sir. Anya habang nakapikit. Kung tapos ka na riyan, lumabas ka na. Maliligo ako. Opo. Nangangapang humakbang siya palabas, ngunit nakapa niya ang matigas na dibdib ni Cade. Napasinghap siya nang hawakan ni Cade ang kanyang kamay at mariing pinisil. Napadaing siya at nagmulat ng mga mata. Madadapa ka pa sa ginagawa mo. Umayos ka. Iritableng sabi nito. Pilit siyang ngumiti sabay hila ng kamay na hawak ni Cade. Lalabas na ako, sir. Paalam na niya. Kamuntik pa siyang madulas. Mabuti na hawakan siya ni Cade sa kanang balikat at inayos ang kanyang tindig. Ayusin mo ang kama ko at maglampaso ka ng sahig. Utos nito. Yes, boss. Maingat na siyang humakbang palabas. Tamang-tama nang maayos ang kama ay lumabas na ng banyo si Cade. Nang mapansing tuwalya pa rin ang sapin nito sa ibabang katawan, tumalikod siya at nagpunas ng bilog na lamesa. Ramdam ni Lara ang kilos ng binata. Nagbibihis ito sa kanyang likuran. Pakiramdam niya idinadarang siya sa apoy. Bigla siyang pinagpawisan kahit malamig naman ang silid. Matutulog na ako. You can start singing, Lara. Sabi nito. Nakahiga na ito sa kama. Patapos na ang paglalampaso ko. Okay lang ba na saglit lang ako kakanta, sir? Kumanta ka hanggang sa makatulog ako. Just move around me. Napangiwi siya, ngunit sinimulan naman ang pagkilos. Ang weird niya talaga. Bulong niya. Lakasan mo ang boses mo. Ani Cade, nakapikit na ito. Kumanta naman si Lara ng lullaby habang naglalampaso. Hindi siya tumigil hanggat hindi natutulog ang kanyang amo. Pagising-gising ito at sinusundan siya ng tingin. Pagkalipas ng halos 1 oras ay nakatulog din ang binata. Nangalay ang mga braso at panga ni Lara. Palabas na sana siya nang biglang umungol si Cade. Nagsasalita. Mom, don't leave me. Sabi nito. Nilapitan niya ito at inayos ang kumot nito. Nagulat siya nang bigla siyang hilahin ni Cade sa kanang braso at niyakap ng mahigpit. Don't leave, please. Bulong nito. Tumulin ang tibok ng puso ni Lara nang makulong siya sa bisig ng binata. Nananaginip ito. Cade, naiipit ako. Sabi niya. Stay with me, please. Nananaginip ito tungkol sa ina nito. Oo, nandito lang ako. Bulong niya. Maya-maya ay kumalma rin si Cade at lumuwag ang gapos sa kanya. Marahan siyang kumilos at tumayo. Kumanta siya ulit ng lullaby habang marahang hinihipo ang ulo ng binata. Hindi maalis ang titig niya sa gwapo nitong muka. Nang lumalim na ang tulog nito ay saka siya umalis. Ay, ang hirap kumita ng pera. Maktol niya nang makalabas ng silid. Pagkatapos ng therapy ng mama ni Lara ay hinatid pa sila ni Doc Raven sa bahay nila. Salamat, Raven. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Sabi ni Melinda, ito ang kanyang ina. Kararating lang nila ng bahay lula ng kotse ni Raven. Wala nga naman po, tita. Nangako ako kay mama na tutulungan ko kayo sa pagpapagamot. Sabi naman ng binata. Pasensya ka na, wala pang nalulutong tanghalian dito sa bahay. Ayos lang po, kakain na lang kami ni Lara sa labas.
Ay, mabuti pa nga. Ako naman ay ayos na sa tirang ulam kaninang umaga. Iinitin ko na lang. Hinatid ni Lara sa kusina ang ginang at pinainit ang tirang ulam na luto ng kanyang ama. Hintayin niyo si Papa, Ma. Bibili na siya ng ulam sa labas para mamayang hapunan. Anya. Oo, anak. Salamat at sinamahan mo ako kay Doc Raven. Malaking ginhawa na nakausap ko ulit siya. Kayo kasi, paayaw-ayaw pa kayo, Ma. Nakakahiya naman kasi. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako sinusumpong ng matinding depresyon kasi alam ko maayos na rin ang sitwasyon natin. May trabaho ka na. Pero kumusta naman ang pagtira mo sa bahay ng amo mo? Maganda po ang trato sa akin ng amo ko. Parang hindi nga po ako nagtatrabaho sa kanya kasi magaan lang ang gawain. Mabuti naman. Sige na, mamamalengke ka pa kamo. Umalis na kayo. Kaya ko na rito mag-isa. Pauwi na rin naman ang papa mo. Umalik siya sa pisngi ng ginang bago lumisan. Hindi naman niya natanggihan ang imbitasyon ni Raven na kumain sa restaurant. Napag-usapan nila si Cade at nagulat ito nang malamang need siya ng binata. 3:00 na ng hapon natapos mamalengke si Lara dahil napahaba ang kwentuhan nila ni Raven. Hinatid pa siya nito sa bahay ni Cade. Nasurpresa siya nang si Cade mismo ang nagbukas ng gate. Patay, narito pala ang amo mo, Lara. Masungit yan. Sabi ni Raven na napapangiti. Kakahinto lang ng kotse sa malawak na garahe ay kinatok na ni Cade ang pinto sa driver's side. Binuksan naman ni Raven ang pinto. Nakaupo si Lara sa tabi ng binatang doktor. Hi, hinatid ko lang ang maid mo. Ani Raven. Sinipat ni Cade si Lara. Seryoso ito. Kinakabos bang kita mo sa klinik at ospital at bigla ka atang naging part-time driver? May sarkasmong sabi nito sa kaibigan. Humagikgik si Raven. Easy, kaibigan ko rin si Lara. I'm her former suitor. What about now? I will try again if Lara will give me a chance. You don't have a chance now. My maid is already taken. Kinalampag nito ang pinto ng kotse. Baba na riyan, Lara. Pagkuha ay utos nito. Bumaba naman siya at kinuha ang kahon ng grocery sa compartment ng kotse. Nagulat siya nang agawin ni Cade ang kahon mula sa mga kamay niya. Magpaalam ka na sa part-time driver mo, Lara. Sabi nitong seryoso. Diretso ang lakad nito papasok ng bahay. Napapangiting lumapit siya kay Raven. Salamat, Raven, ha. Pasensya ka na rin sa amo kong may topak. Alam mo naman yun. Naiilang niyang sabi. Pangiting-ngiti naman ang binata. No worries, kilala ko na ang amo mo. Pero mukhang mahihirapan na akong ligawan ka. Ang possessive ng boss mo, dinaig pa ang tatay mo. Anitong natatawa. Natawa rin siya. Ingat ka sa pagmamaneho, Doc. Hanggang sa muli. Paalam niya. Kumaway siya sa binata. Hinintay pa ni Lara na makalabas ng gate ang binata. Maya-maya ay nagtawag na si Cade. Tumakbo naman siya papasok ng bahay. 2 linggo ang nakalipas bago nakasanayan ni Lara ang routine sa trabaho niya sa bahay ni Cade. Nasasanay na rin siya sa ugali ni Cade na parang klima ng Pilipinas. Pabago-bago. Lunes ng umaga ay nagkasabay silang lumabas ng bahay. Saan ka pupunta, Lara? Nag-aabang ako ng dadaang shuttle bus, sir. Get in the car. Lumulan na ito ng kotse at binuhay ang makina. Hindi pa siya kumilos. Napapiksi siya nang biglang bumusina ng malakas si Cade. Napatakbo siya palapit sa kotse nito at sumakay ng mabilis. Sa backseat pa talaga siya umupo. Nagtataka siya kung bakit hindi pa nito pinauusad ang kotse. Sinisipat siya nito buhat sa rearview mirror. Anong ginagawa mo riyan, Lara? Nakaupo. Pilosopong sagot niya. Pinukol siya nito ng mahayap na tingin. Lumipat ka rito sa tabi ko. Hindi mo ako driver. Supladong sabi nito. Uminit ang kanyang mukha nang mapagtanto ang maling hakbang. Bumaba naman siya at lumipat sa tabi ng boss niyang masungit. Sorry, akala ko kasi may driver ka. Palusot niya. Kailan ba ako umalis ng bahay na may driver? For business appointment lang ang driver ko at sa kumpanya lang siya pwedeng mag-duty. Pinausad na nito ang sasakyan. Ganun ba? Sorry, hindi ko alam. First time ko rin kasing sumakay sa kotse mo. Hindi na umimik ang binata at nag-focus na sa pagmamaneho. Tumigil pa sila sa subdivision clubhouse. Pag-aari lahat ni Cade ang pasilidad na naa-access ng mga nakabili ng property sa El Grande Homes. Marami pang subdivision at condominium ang binata sa ibang mga lugar. May sariling construction company rin ito. Ganoon ito kayaman. Malilate ka na ba, Lara? Hindi pa naman. May titingnan lang ako sa loob.
Kung naiinip ka, pwede kang maglakad hanggang sa main office. Matabang siyang umiti. Hihintay na lang kita para makasave ako ng lakas. Your choice. Bumaba na ito at pumasok sa entrance ng clubhouse. Ilang minuto ang nakalipas ay bumaba rin si Lara. Naglalakad siya sa pathway hanggang sa artificial lake na merong water fountain. Uupo pa sana siya sa bench nang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag si Cade. Nasaan ka? Aalis na ako. Sabi nito sa kabilang linya. Wait, pabalik na ako. Natatarantang sabi niya. Tumakbo siya pabalik sa entrance ng clubhouse, ngunit nagkabungguan sila ng lalaking mataba na naka-black suit. Nabitiwan niya ang kanyang cellphone. Ano ba? Bulag ka ba? Asik ng lalaki. Sorry po. Anya habang pinupulot ang kanyang cellphone. Hindi pa nakontento ang lalaki at pumalatak. Wala namang napinsala rito pero galit na galit. Samantalang ang cellphone niya ay nagkalamat ang screen. Saan ka naka-duty? Tanong pa nito. Sa main office po, housekeeping department. Kalmadong sagot niya. Natawa ang lalaki. Kaya naman pala ganyan kang kumilos. Ipatatanggal kita sa trabaho. Uminit na ang ulo ni Lara. Sasagutin na sana niya ang lalaki ngunit may kamay na sumampa sa kanyang balikat. Si Cade pala ito. Watch your word. Anong position mo rito? Sabi ni Cade sa lalaki. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at nakilala si Cade. Sir Cade, ikaw pala. Manager po ako ng front office ng clubhouse. Anito. How did you get that position with an unpleasant behavior? Hindi yan pwede sa kumpanya ko. Submit your resignation letter to the HR office before 24 hours. You're fired. Napaluhod pa ang lalaki at nagmakaawa, ngunit hindi ito pinansin ni Cade. Let's go, Lara. Anito, hinila siya patungo sa kotse. Bakit tinanggal mo na kaagad yung lalaki? Reklamo niya nang lula na sila ng kotse. Anong gusto mo? Paluhurin ko siya maghapon? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay bigyan mo pa ng chance yung lalaki. Do you think he deserves a second chance? Alam kong ganyan kakalupit, pero sana matuto ka ring magpatawad, sir. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Baka may pinagdadaanan sa buhay yung lalaki kaya mainit ang ulo. Masyado kang mabait, Lara. Fine, I will give him a chance. Pero ibababa ko siya sa pwesto. Hindi na siya kumontra. Mas okay na yun kaysa mawalan ito ng trabaho. Miyerkules ng umaga ay mag-isang umalis ng bahay si Lara. Tulog pa kasi si Cade. Late na rin itong nakatulog dahil nag-overtime sa trabaho. Napuyat din siya kakahintay rito dahil ayaw siyang patulugin at gustong kantahan pa niya ng lullaby. Naglalakad siya nang may bumusinang sasakyan. Si Jomar pala yun. Halika na, Lara! Paanyaya nito. Kaagad naman siyang lumula ng kotse at umupo sa tabi ni Jomar. Salamat Tulog pa kasi si Cade kaya hindi ako makasakay sa kanya. Bakit? Napuyat ba siya? Maaga siyang umalis ng opisina kahapon May tinapos kasi siyang paperworks. Nainip daw siya sa opisina kaya inuwi niya ang trabaho. Talaga? Nagkukwento siya sa'yo? Oo, parang diary na nga niya ako Lumapad ang ngiti ni Jomar. Ikaw na nga ang luna sa topak ng boss natin, Lara. Salamat sa buhay mo. Hindi niya napigil ang pagbunghalik ng tawa. Pagdating sa kumpanya ay pinagtitinginan sila ng ibang empleyado. Nanghuhusga. Ignore them, Lara. Sabi ni Jomar. Ngumiti siya. Salamat ulit. Tumango lang ang binata. Naghiwalay na sila nito. Pagsapit ng tanghali ay nalipasan na ng lunch si Lara dahil naglinis siya sa mga banyo. Nagwalis pa siya sa workplace ng design department. Pinag-uusapan siya ng mga empleyado roon. Hinaharot kuno niya si Jomar. Gwapo rin kasi ang lalaki kaya maraming nagpapantasya. Katatapos lang niyang magwalis nang may sumipa sa trash can. Nagkalat ulit ang basura. Ay, sorry, nasagi ko. Pakiwalis na lang ulit ha. Sabi ng babaeng mataray ang hilat siya ng muka. Balita niya yung ex-girlfriend ni Jomar ang babae. Tinimpi niya ang inis at takmang wawalisin ang basura, ngunit may pumigil sa kanang braso niya. Don't do it, sabi ng lalaki. Si Cade pala ito. Nataranta ang babaeng mataray at ibang kasama nito. Natigil ang tsismisan. Sir Cade, nag-lunch na po ba kayo? Tanong pa ng babae, patay mali siya. Sino ka para tanungin ako? Pulutin mo mga basura. Supladong sabi ni Cade sa babae. Pero trabaho po yun ng janitress.
Nakita kitang sinipa ang trash can. Sinadya mo yun para ano? Para pahirapan ng janitress? Namutla ang babae. Sorry po, hindi ko sinasadya. Hindi ka lang utak talang ka. Sinungaling ka pa. Iligpit mo ang mga basurang yan gamit ang mga kamay. Opo. Nagmadali naman ang babae na namulot ng basura. Ulitin mo pa yan kahit sa ibang empleyado. Mawawalan ka ng trabaho. Dagdag pa ni Cade. Sorry sir, hindi na po mauulit. Tumayo na ang babae matapos maibalik sa trash can ang basura. Mag-sorry ka kay Lara. Pagkuha na utos ng binata. Nahawakan ni Lara sa kanang braso si Cade at pinigil. Hindi na kailangan sir. Anya. Huwag mo akong utusan. Magpasya ka kung patatawarin o hindi ang babaeng yan. Anito. Nang mag-sorry ang babae ay kaagad niya itong pinatawad para matapos na ang senaryo. Nakatutok na kasi sa kanila lahat ng tao roon. Let's go. Paanyaya ni Cade. Hinila pa siya nito sa kanang kamay hanggang makapasok ng opisina nito. Anong gagawin ko rito, sir? Tanong niya nang makapasok ng opisina. Maghukas ka ng kamay mo sa banyo. Sumunod naman siya. Paglabas niya ng banyo ay naabutan pa niya si Jomar. May hinatid na pagkain. Kumaway ito sa kanya habang palabas. Mukhang hindi ito apektado sa ginawa ni Cade sa ex nito kanina. Baka nga chismis lang na mag-ex ang dalawa. Come here, Lara. Maupo ka rito. Tawag ni Cade. Nakaupo na ito sa harap ng lamesa kung nasaan ang pagkain. Naiilang siyang lumapit. Bakit? Tanong pa niya. Maupo ka't kakain na tayo. May baon akong pagkain, sir. Hindi tamang sabayan pa kitang kumain. I'm the boss kaya sundin mo ako. Upo na. Umupo na lamang siya para walang gulo. Ibang-iba ang aura ni Cade pagdating sa opisina. Mas bossy ito at dominante. Pagdating naman sa bahay ay mas madaldal ito. Gentle. O baka naman sa kanya lang ito ganoon. Kinilig na pati talampakan niya sa naisip. Mag-undertime ka mamaya, Lara. May pupuntahan tayo. Maya-maya ay sabi ng binata. Saan naman tayo pupunta? Imbitado ako sa Annual Business Owners Awarding. Kasama ako sa makakatanggap ng award. Wow, congrats sir. Thanks. Bibili tayo ng dress mo mamaya. Napalis ang kanyang ngiti ng mailang. Bakit ako pa ang isasama mo at hindi si Jomar? Kasama rin si Jomar pero kailangan ko ng muse. Ano? Tatanggap ka lang naman ng award. Kailangan pa ba ng muse? Yes, to avoid those elders who force me to marry a woman. Hindi niya napigil ang kanyang tawa. Natatakot ka ba magpakasal, Sir Cade? No, ayoko lang na nirereto ako sa kung sinong babae. Nakakahiya, maid mo lang po ako. You're not just a maid, Lara. Nagangat siya ng muka at tumitig sa kanyang amo. Diretso ang tingin nito sa kanyang mga mata habang sumisimsim ng pineapple juice. Sleeping pills mo rin pala ako. Natatawang sabi niya. And you're also my girl. Natigilan si Lara at nagulat sa biglang pagsikdo ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon ay nasilayan niya ang matamis ng ngiti ng binata. Minsan niya itong nakitang ngumiti pero pilit at may sarkasmo. Tumikhim siya at nagkunwaring hindi narinig ang huling sinabi ni Cade. Ang tamis ng juice. Alibay niya kahit hindi pa natitikman ng inumin. Really? Wala pang bawas ang juice mo Anito. Uminit na ang kanyang muka at lalong tumahip ang kanyang dibdib sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Napasimsim tuloy siya sa juice. Iniinom ko na ang juice, sir. Anya. Lumapad ang ngiti ng binata. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay nagpaalam si Lara sa OIC nila. Pinayagan naman siya nitong umuwi. Nauna na siya sa labas ng gusali at tumambay sa hardin katapat ng parking lot. Maya-maya ay namataan niya si Cade at Jomar na lumabas ng gusali. May grupo ng engineer na sumunod sa mga ito. Tumalikod pa siya. Lara! Tawag ni Cade. Nagunwari siyang hindi ito narinig. Nang muli siya nitong tawagin ay napalingon na siya rito. Napatingin tuloy sa kanya mga engineer. Hi Lara, gumaganda ka Bati ng isang batang engineer na anak ng kapitbahay nila. Palapit na siya sa mga ito nang salubungin siya ni Cade at hinawakan sa kanang kamay. Dati na siyang maganda. Malabo lang siguro ang mga mata mo noon. Sabi ni Cade sa engineer. Tumahimik ang mga lalaki sa likuran nila at pinanood silang pasakay ng kotse. Hindi napigil ni Lara ang kanyang hagikik nang makaupo sa tabi ni Cade.
Ang galing mo ring mambara, no? Anya. Natuwa ka pa. Huwag kang magpauto sa mga lalaking unang hahanga sa pisikal mong katangian. Anito. Hindi naman ako nagpapauto. Marunong din ako mamili ng lalaking matino. Bakit pala binasted mo noon si Raven? Matino naman siya. Naiilang ako sa kanya kasi ang taas ng pinag-aralan niya. Pero gusto mo siya. Hindi nakasagot si Lara nang biglang lumapit sa kanya si Cade at yumuko. Nagpigil pa siya ng hininga sa akalang hahalikan siya nito. Kumabog na ang kanyang dibdib at nakipagtitigan sa binata. Relax, ikakabit ko lang ang seatbelt mo. Bakit parang hindi ka na humihinga riyan? Pabulong nitong sabi. Ikinabit nga nito ang seatbelt niya. Nang lumayo ito ay naghabol siya ng hininga. Ayaw pa rin kumalma ng kanyang puso. Ewan ba niya? Kung sa ugali, dapat hindi niya matipuhan ng lalaking ito. Sobrang sungit kasi at bossy. Pero napaka-OA naman kasi ng puso niyang makareact kapag napapadikit ito sa kanya. Nagulat lang ako, sir. Balisang sabi niya. Sagutin mo na ang tanong ko. Binuhay na nito ang makina ng sasakyan. Anong tanong? Tumawa ng pagak si Cade. Nabingi ka na rin. Never mind. Nagmaniobra na ito. Uminit na naman ang kanyang muka. Ginulat siya sa bilis ng pangyayari. Lumalalim na kasi ang paghanga niya kay Cade at alam niyang patungo na siya sa pag-ibig. Nakaidlip sa biyahe si Lara. Nang magising siya ay nakahinto na sila sa harap ng butik. Let's get inside. Anito. Nauna na itong bumaba. Bumaba na rin siya at sumunod dito sa loob ng butik. Nanginginig ang mga mata niya sa nakikitang magagarang dress at gown. May mga sapatos at sandals din doon na terno ng mga damit. Mamili ka ng gusto mong damit, kahit ilan. Ako na magbabayad. Sabi ni Cade. Umupo lang ito sa couch. Damit ko lang ba, sir? Yes. Sige, salamat. Iginiya naman si Lara ng stop sa silid na maraming damit. Namili siya ng dress at isinukat. Pinakita niya ang mga yun kay Cade. Mapili rin ito pati sa damit niya. Sa 10 na isukat niya ay 3 lamang ang aprobado dito. Ayaw nito sa masyadong revealing na damit. Mainipin ang binata kaya nang mabayaran ang mga damit at sandals ay umalis din sila. Pwede mo pang laban ng damit bago isuot. Matutuyo lang yan sa dryer. Sabi nito nang tinatahak na nila ang daan pa uwi. Wag na, malinis naman ang damit. Anya. Iba-ibang kamay na ang umawak dyan. Baka mga tembalat mo. Hindi naman siguro, sir. Gawin mo na lang ang sinabi ko, Lara. Para rin ito sa kaligtasan mo. Patago siyang umirap, pero hindi naman tumutol sa gusto ng boss niyang masungit. Itim na nightgown ang isinuot ni Lara na may mahabang manggas pero may slit hanggang hita. Maliit ang collar ng damit pero manipis naman ang tela. Hapit ito sa bewang niya kaya nahulma ang kanyang alindog. Itim din ang suit ni Cade at kinilig siya sa naisip na bagay sila nito. You're stunning. Puri ng binata nang magtagpo sila sa lobby ng bahay nito. Lalo lamang naghurumentado ang puso niya sa kilig. Thanks. Lalo ka rin gumapo sa suot mo. Anya. Nasilayan niyang muli ang ngiti nito. Do we look like a couple? Tumango lamang si Lara dahil wari sa sabog ang dibdib niya sa pagwawala ng kanyang puso. Kumapit siya sa kanang braso ni Cade nang yayain siya nito palabas. Dumating na rin si Jomar na magiging driver nila. Iniwan lang nito ang kotse nito roon. Pagdating sa hotel kung saan ang venue ng awarding ceremony, ay sinalubong na sila ng staff at iginiya sa kanilang lamesa. May nakalaang lamesa para kay Cade. May nag-serve ng inumin sa kanila. Dito ko sa tabi ko, Lara. Sabi ni Cade. Sa tapat kasi siya nito umupo, katabi ni Jomar. Lumipat naman siya sa tabi nito pero may distansya. Get closer to me. Anito. Okay na ako rito, sir. Nang may palapit na babae at ginoo sa kanila ay hinila ni Cade ang kanyang upuan. Nagulat pa siya at napakapit sa gilid ng lamesa. Nanlalaki ang mga matang tumitig si Lara rito pero kumindat lang ito sa kanya. Hi, Mr. Grande. Long time no see. Nakangiting bati ng magandang babae. Nakasuot ito ng pulang dress na halos lumuwa na ang dibdib. Hello. Malamig na tugon ng binata. We met again, Mr. Grande. Wala pa bang tugon sa collaboration project proposal ko? Sabi naman ng ginoo na may puti na sa buhok. Sorry but I forgot about the collaboration you're talking about. Tumabang ang ngiti ng ginoo.
About your grandmother's deal before, the marital alliance. Hindi ba't napag-usapan natin ang arranged marriage mo sa anak kong si Clarice? Nasipat ni Cade ang babaeng katabi ng Ginoo. Naglaho rin ang ngiti nito. Oh, sorry. Since my grandmother died, I decided to cancel the marital alliance with your family. Wala naman kasi masyadong benefits doon ng kumpanya ko. Hindi na rin ako tatanggap ng collaboration project o ano paman. I'm getting married soon, and my current status is enough to be independent. Nawindang si Lara nang hawakan ni Cade ang kanang kamay niya at ipinatong sa lamesa. Napatingin ang mag-ama sa kanilang mga kamay. Is she your fiancé, Mr. Grande? May panguuyam na tanong ng babae. Baka sa mukha nito ang pagkadismaya. Isn't it obvious? Nakataas ang isang kilay na tugon ni Cade. Hindi nakapagsalita ang babae at bigla na lamang umalis. Sinundan naman ito ng tatay nito. Nang wala na ang mag-ama ay pilit hinihila ni Lara ang kanyang kamay, ngunit ayaw bitiwan ni Cade. Tulalang nakatitig na sa kanila si Jomar at hindi matuloy-tuloy ang pagsimsim sa inumin. Tapos na pala ba, sir? Naiinis niyang sabi. Patalastas pa lang yun. Marami pa ang darating na assuming na babae. Saka baka madulas ka. Huwag mo akong tawagin, sir. Honey na lang. Anito. Ano? Ginagamit mo lang ba ako para pantaboy sa mga babaeng gusto kang asawahin? Tinitigan siya ng masama ni Cade. I'm not using you, Lara. You're my girl, right? Kailan pa? Since you agreed to live with me. Okay ka lang? Maid mo lang ako. Sleeping pills. Pala-desisyon ka rin pala no? Wala naman sa kontrata natin ang sinasabi mo. Shut up. Napapiksi siya ng akbayan siya ni Cade at walang abog na siniil ng halik sa kanyang mga labi. Mabilis ang halik, ngunit ginatungan nito ng tuluyan ng alab sa kanyang puso. Sorry, Lara, but please don't get mad at me. I never use a woman for a nonsense drama. Sabi nito. Hindi siya makapalag dahil nakatingin sa kanila si Jomar. Patikim-tikim lang ang lalaki. Kunwari ay walang nakita. Ang wild mo? Anya. Calm yourself and enjoy the rest of the night. Nagugutom ka na ba? Pagkawanay sabi nito. Medyo. Nagtawag na ng waiter si Cade. Libre naman ang pagkain doon. Habang kumakain sila ay nagsimula na ang awarding ceremony. Naroon ang bigating mga negosyante sa iba't ibang bahagi ng Cavite. Nakilala rin ang lugar sa dami ng real estate companies at naglalakihang pabrika at mga mall. Nang si Cade na ang tatawagin ay lalong umingay. Sikat na sikat ito. Si Cade ata ang pinakabatang business owner. Sabi niya kay Jomar. Oo, at isa sa may pinakamalaking net worth. Talaga? Balita ko rin, bilyonaryo na siya bago nag-30. Tama. Namana kasi niya ang assets ng both sides ng parents niya. Engineer din siya at nag-aral ng business management. Parehong parents niya ang nagtayo ng El Grande Real Estate Developer. Pero ang parents ng daddy niya ay may investment holding sa Spain na napunta rin kay Cade. Wala siyang naman ng kumpanya mula sa parents ng mami niya kasi napunta sa eldest na lalaking kapatid ng mami niya. Pero may 30% naman siyang share sa kumpanya at nakuha ang worth 2 billion property sa Canada. He was just lucky to have a wealthy parents. Pero napalago pa niya yun dahil sa sipag at talino niya. Namangha si Lara sa profile ni Cade. Hindi niya akalaing sobrang yaman pala ng kanyang among masungit. Swerte ang magiging asawa nito. Akala ko yung real estate lang ang kumpanya ni Cade. Pero dun pa lang, bilyonaryo na siya. Ang mamahal ng house and lot ng El Grande Homes. Barya lang ang narito sa Pilipinas, Lara. Pumalakpak siya nang magpahayag ng maikling talumpati si Cade. Tinamad na itong magsalita at kaagad na bumaba matapos makuha ang award. Ang tagal nitong nakabalik sa kanila dahil hinarang ng maraming negosyante. Pansin ni Lara na uneasy na ang binata. Napansin din yun ni Jomar kaya nilapitan nito ang kanilang amo. Let's go home. Paanyaya ni Cade nang makatakas sa crowd. Hinila na nito si Lara sa kanang kamay. Sandali, hindi pa tapos ang party. Anya. Matatapos din ang party na yan na wala ako. Let's go. Irritableng sabi nito. Tinopak na ang amo niya kaya tahimik siyang sumama rito. Pinaiwan nito si Jomar kaya silang dalawa lamang ang lumulan ng kotse. Anong problema, Sir Cade? Bakit bigla kang umalis sa party? Usisa niya nang makaupo sa tabi nito. Umatake ang social anxiety ko sa dami ng taong gusto akong kausapin. Paano ka makakahakot ng investors niyan?
I don't need investors. Kaya pinilit ko maging independent dahil ayaw ko na may nakikisawsaw sa desisyon ko. May company, may rules. Sige pala, uwi na tayo. Tama nga naman ito. Bakit pa ito makikihalubilo roon kung kaya naman itong mag-isa sa negosyo? Nagmaniobra na si Kid pero mayat maya ang tungga ng white wine. Nakadekwat pa pala ito ng inuming nakabote. Baka malasing ka niyan. Mamaya ka na uminom sa bahay. Nagmamaneho ka, baka maaksidente tayo. Ayoko pang mamatay, no? Tigil niya rito. It's not a hard liquor, Lara. Hindi ako malalasing ng husto. Kakalma rin ako mamaya. Mag-focus ka sa pagdadrive. Umaambon sa labas, dudulas ng kalsada. Mamaya rin yan, may makasipat sa'yo na pulis. Binawasan naman ito ang bilis ng takbo ng sasakyan. Pagdating ng bahay ay tumambay pa sa lobby si Kane. Inubos ang dala nitong wine. Tinikman niya ang serbesa. Medyo matapang. Uminit ka agad ang katawan niya. Tama na yan, matulog ka na sir. Anya. Inagaw niya ang bote ng serbesa sa kamay nito. Inakay niya ito patayo. Namumula na ang mukha ni Cade at namumungay ang mga mata. Do you hate me, Lara? Maya-maya ay tanong nito. Hindi. Mabilis niyang sagot. Pero nagalit ka kanina sa akin. Kasi ayaw ko na gamitin mo ko para iwasan ng ibang babae. Umakyat na sila sa hagdanan. I just want to express what I really want from you. Hindi umimik si Lara hanggang makarating sila sa kwarto ng binata. Inalalayan niya ito paupo ng kama. Ano ba talagang gusto mo, Sir Cade? Tanong niya. Umatras siya ngunit pinigil siya nito sa kanang kamay. I want you. Be my girl, Lara. Sagot nito sa malamyos na tinig. Naunahan na siya ng sikto ng kanyang puso. Nalilito ka pa sa nararamdaman mo kasi kailangan mo ko sa ibang bagay. Umakyat ng kamay nito sa kanyang braso. Maybe you're right, but this one didn't lie. Itinuro nito ang pwesto ng puso nito. It's begging me for something, for someone I want to live with for the rest of my life. I know our first encounter wasn't just a coincidence. I felt special from you. At sa paglipas ng panahon, na-realize ko na iba ang gusto ko. Hindi kita maid or sleeping pill. Gusto kita sa lahat ng aspeto. Do you believe me, Lara? Natameme siya at natangay nang hilahin siya nito. Napaupo siya sa tabi nito at tinatansya ang emosyong hindi kontrolado. Gusto mo rin ba ako, ha? Pabulong nitong tanong nang magkalapit pa ang kanilang mga muka. Bumuka ang kanyang bibig ngunit hindi naman malaman ang isasagot. Gusto niya ito ngunit hindi niya kayang bigkasin. Naduduwag siya. Pinasadahan ng hintuturo ni Cade ang kanyang mga labi. Kung hindi mo kayang magsalita, sa paraang ito mo na lang ako sagutin. Sabi nito. Nang alisin nito ang daliri sa kanyang mga labi, ay bigla naman siya nitong siniil ng halik. Sa pagkakataong yon ay mas marubdob at demanding ang halik nito. Bagay na hindi niya natanggihan. Tumugon siya sa halik nito. Mabilis bumigay ang kanyang puso kaya nauwi sila sa mainit na pagniniig. Pagkatapos ng mainit na gabing kanilang pinagsaluhan, ay nag-assume si Lara na gusto talaga siya ni Cade. Sabay na silang pumapasok sa trabaho maging sa pagkain at pag-uwi. Unang nag-claim ang binata na girlfriend na siya nito. Bagay na hindi niya tinanggihan. Biyernes ng hapon ay umuwi siya sa kanilang bahay. Kamusta anak? Tanong ng kanyang ina nang datnan niya ito sa salas. Ayos lang po ako ma, day off ko ngayon at nakasahod na ako. Ipagluluto ko kayo ng masarap na ulam. Masayang wika niya. Namalengke na siya bago pumunta roon. Lumapad naman ang ngiti ng kanyang ina at sinamahan siya sa kusina. Teka, sabi ng papa mo yung may-ari mismo ng El Grande Homes ang amo mo. Amo niya rin yun, hindi ba? Sino pala yun anak? Usisa ng kanyang ina. Hindi niyo po ba kilala ang may-ari ng El Grande Homes? Nagtrabaho rin nung kayo sa kanila noon ah. Nagiging ulyanin minsan ng mama niya pero mabilis ding makaalala basta maganda ang mood. Pero namatay na ang may-ari noon anak. Opo, pero may anak silang lalaki at yun ang amo namin ni Papa. Nalaki ang mga mata ng ginang. Ibig mong sabihin ay doon ka nakatira sa amo mo? Opo, binata pa siya at mabait sa akin. Ang totoo, boyfriend ko na po siya ma. Nagulantang siya nang humulagpos sa sahig ang basong hawak ng kanyang ina. Nagkalat na ang bubog. Bakit ma? Natatarantang tanong niya.
Namutla na ang ginang at biglang napaupo sa silya. Ang batang yon, si Kate, di ba? Anito. Opo, kilala niyo po siya? Bumaka sa mga mata ng ginang ang takot. Oo, kilala ko siya. Pero huwag mo siyang mahalin, anak. Ho? Bakit po, Mama? Hindi ka niya mamahalin, Lara, anak. Gagamitin ka lang niya. Sasaktan ka niya. Umalis ka na sa bahay niya, anak. Nagpanik na ang kanyang ina. Dahil sa nerbiyos ay nagtawag siya ng kapitbahay at nagpatulong na madala sa ospital ang kanyang ina. Gabi na pero wala pa sa bahay ni Kate si Lara. Ilang beses na itong tinawagan ng binata pero walang sagot. Kararating lang niya ng bahay kasunod ni Jomar. Anong balita sa pinaimbestigahan ko sa'yo? Tanong niya kay Jomar nang makapasok sila ng bahay. Sorry, late na ang update. Nagpunta ako kanina sa klinik ni Raven kasi pasyente rin niya ang nanay ni Lara. At kanina habang kausap ko si Raven, tumawag sa kanya si Lara. Sinabing dinala sa ospital ang mama niya. Anong sabi ni Raven? Binigyan niya ako ng detalye tungkol sa mama ni Lara. May nakuha rin akong pictures. Narito lahat ng detalye. Inabot nito sa kanya ang brown envelope. Hindi niya nabuksan ang envelope nung tumawag sa cellphone niya si Lara. Sinagot niya ito. Nasaan ka? Tanong niya. Narito pa ako sa ospital. Sinamahan ko si Mama. Sabi naman nito mula sa kabilang linya. I'll go there. Kumain ka na ba? Hindi pa, mamaya na ako kakain. Hintayin mo ako. Send mo sa akin ang address ng ospital. Pinutol na niya ang linya at lumabas ng bahay kasama si Jomar. Pinauwi na niya ang kaibigan at siya na lamang ang nagmaneho patungo sa ospital kung nasaan ang ina ni Lara. Pagdating sa ospital ay nahanap naman niya kaagad ang ward ng ina ng nobya. Naroon na rin ang tatay nito kaya sa labas lang sila nagtagpo ng dalaga. Is your mother okay? Tanong niya. Okay na siya. Tumaas ang presyon niya dahil sa panic attack. Anito. Kumain muna tayo. Mamaya na kapag nagising si Mama, magpapaalam mo ko sa kanya para makauwi na tayo. Stressed na ang dalaga at hindi niya kayang tingnan na ganoon ito. Sanay siya na masayahin si Lara. Hindi niya akalaing mahuhulog ang loob niya rito na ganoon kabilis. Mailap siya sa babae pero nang makilala niya si Lara ay biglang bumigay ang puso niya. Tara muna sa loob, baka nagising na si Mama. Anito pagkuwan. Sumama naman siya rito sa loob ng ward. Ngunit napako ang mga paa niya sa sahig nang makita ang ina ni Lara. Tulog pa ang ginang pero nakilala niya pa rin. Nabitiwan niya ang kamay ng dalaga at napaatras. Bakit, Cade? Nagtatakang tanong nito. Inalipin na siya ng hindi mawaring emosyon. Naghahalo ang sakit, galit at pagkadismaya. Bigla ring sumagi sa kanyang isip ang senaryo kung paano kinitil ng kanyang ina ang buhay nito. Nilamon siya ng guilt nang mapagtanto na may mali siyang desisyon. I need to go, Lara. I'm sorry. Sabi niya at lumisan. Hinabol siya nito ngunit binilisan niya ang hakbang hanggang makalabas ng ospital. Nang lulan na siya ng kotse ay dagli niya itong pinaandar at nagmaniobra. Impit siyang napamura at napahampas ng kamao sa manibela. Ang tanga ko. Singhal niya sa sarili. Dahil sa hindi mapigilang emosyon ay napabilis ang pagmamaneho niya. Ngunit bigla rin niyang inihinto sa gilid ng kalsada ang sasakyan. Kinuha niya ang sobre na ibinigay ni Jomar at binasa ang detalye tungkol sa nanay ni Lara. It makes sense kung bakit alam nito ang lalabay ng mami niya. Muli siyang nagmaneho at nagtungo sa bahay ni Jomar. Pinapasok naman siya nito. Anong problema, Cade? Tanong nito. Kausapin mo si Lara. Umalis muna kamo siya sa bahay ko. Anya. Ano? Bakit hindi ko magsabi? Ano bang nangyayari? I don't know how I would handle my emotion when I face her again. Bakit ba? Ang nanay ni Lara, siya ang karelasyon ni Daddy noon. Ang dahilan kung bakit na-depress at nagpakamatay si Mommy. Natigalgal si Jomar. Aware rin ito sa nangyari sa pamilya niya noon. Sigurado ka? I'm sure. Hindi ko makakalimutan ang mukha ng babaeng yun. Nakita ko silang magkasama ni Daddy. Palabas ng ospital at buntis na yung babae. Ibig mo bang sabihin, anak ng daddy mo si Lara? Biglang kumirot ang sentido niya nang maisip na posibleng kapatid nga niya sa ama si Lara. No, hindi ko siya pwedeng maging kapatid, Jomar. Asik niya. Pero biological daughter ng ina niya si Lara. At base sa DNA nila ng tatay niya, hindi tugma.
Ibig sabihin, iba ang biological father ni Lara. Maaaring daddy mo. Napasabunot siya sa sariling buhok at lumuklok sa couch. Hindi matanggap ng sistema niya na magkapatid sila ni Lara sa ama. Hindi pwede. I just learned to love her, Jomar. Huminahon ka muna, Cade. Galit ka sa nanay ni Lara at sa kanya lang. Huwag mong idamay si Lara. Baka wala rin siyang alam sa nangyari noon. Inosente siya. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Ilayo mo muna siya sa akin, please. I need more time to digest the truth. Please, help me investigate more about Lara's father. Samo niya. Okay, ako nang bahala. Magstay ka muna sa bahay ni Raven para maalalayan ka niya. Don't overthink to prevent your trauma's attack, okay? Tumango siya. Nagtataka naman si Lara kung bakit si Jomar ang sumundo sa kanya gamit ang kotse ni Cade. Pagdating ng bahay ni Cade ay walang tao roon. Lara, umalis si Cade. May nangyari kasi. Ani Jomar. Anong nangyari? Kabadong tanong niya. Natuklasan ni Cade na ang nanay mo ay ang kabit noon ng daddy niya. Ang dahilan kung bakit namatay ang mommy niya. Umatake ang trauma niya at anxiety. Hindi maganda kung maghaharap kayo. Bigyan muna natin siya ng time na kumalma. Nagimbal siya at napagtanto ang ibig sabihin ng kanyang ina tungkol kay Cade. Galit ba si Cade sa mama ko? Sobrang galit. Ano ba nangyari noon? Naguguluhang tanong niya. Kaibigan ng mami ni Cade ang mama mo noon at kilala rin siya ng nanay ko. Inalam ko ang kwento sa mama ko at sabi niya, first love ng daddy ni Cade ang nanay mo. Hindi ko alam yun. Ngayon ko lang yun nalaman. Matindi palang galit ni Cade sa mama ko. Kaya pala bigla siyang umalis sa ospital nang makita si mama. Ganun na nga. Hindi maganda ang epekto ng nangyari noon sa pamilya ni Cade. Isinumpa niya sa galit ang daddy niya at ang mama mo. Naapektuhan ang mental health niya dahil sa trauma. Once na-trigger ang trauma niya, nawawalan siya ng kontrol sa emosyon. Kaya ang payo ko sa'yo, lumayo ka muna sa kanya. Umalis ka muna rito. Ihahatid kita sa bahay niyo. Nang ma-realize ang ibig sabihin ni Jomar, ay ginupo naman ng matinding kirot ang kanyang puso. Nanubig na ang kanyang mga mata at walang magawa kundi sundin ang gusto ni Cade. Ngayon niya napagtanto ang ibig sabihin ng mama niya, kaya pinilalayo siya kay Cade. Nag-impake siya ng gamit at umalis kasama si Jomar. Hinatid siya nito sa kanilang bahay. 3 araw na ang nakalipas magmula noong umalis sa bahay ni Cade si Lara. Hindi rin siya pumapasok ng trabaho. Inusig niya ang kanyang ina tungkol sa nakaraan nito. Maayos na ito at nakalabas na ng ospital. Hindi ang daddy ni Cade ang tunay mong ama, Lara, sabi ng ginang. Magkatabi sila nito sa sofa sa salas. Naibsan ng kanyang kaba. Matagal na niyang alam na hindi niya biological father ang kinikilalang ama. Sino po ang totoong tatay ko, ma? Tanong niya. Ang dati kong asawa na namatay sa aksidente. Ang kuya mong namatay ang anak namin ng daddy ni Cade. Isa yung pagkakamali na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Pero totoong naging kabit kayo ng daddy ni Cade? Napaluha na ang ginang. Bago ikinasal ang parents ni Cade, ako ang unang minahal ng daddy niya. Pero dahil mahirap lang ako, hindi ako tinanggap ng parents ni Oscar. Nakilala ko si Mildred, ang mommy ni Cade, at naging magkaibigan kami. Nasaktan ako nang malamang siya ang fiancé ni Oscar. Pero inilihim ko ang nakaraan namin kasi ayaw kong masira ang pamilya nila. Lalo't may anak na sila. Noong birthday ni Mildred, may nangyari sa amin ni Oscar at nabuntis ako. Inamin ni Oscar na mahal pa rin niya ako pero pilit ko siyang iniwasan. Nahuli kami ni Mildred sa opisina ni Oscar nung inamin ko na buntis ako. Doon na nagsimula ang gulo. Nang namatay si Mildred, inusig ako ng guilt ko. Galit na galit sa akin ng batang si Cade. Isinisi sa akin ang pagkamatay ng mommy niya. Hindi ko rin siya masisisi kung hanggang ngayon ay galit pa rin siya. Sorry dahil nadamay ka, anak. Hinawakan niya ang mga kamay ng ginang at hinayaan itong umiyak sa kanyang balikat. Magpapaliwanag ako kay Cade, Mama. Alam ko maiintindihan niya ako. Sabi niya. Anak, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Masama magalit si Cade. Alam ko, pero makikinig po siya sa akin. Tumayo na siya at nagpaalam sa ina. Kinabukasan ay pumasok na sa trabaho si Lara. Naghintay siya ng pagkakataon na makausap si Cade ngunit busy pa ito. Kahit tapos na ang trabaho ay hindi siya umuwi. Nag-abang siya sa labas ng opisina ng binata.
Lara, bakit narito ka pa? Tanong ni Jomar nang datnan siya. Gusto kong makausap si Cade. Anya. Pumasok ka na kaya? Okay lang ba? Nakangiting tumango si Jomar. Huwag kang matakot. Magbabantay ako rito sa labas. Ngumiti na siya. Nang makapasok sa opisina ay namataan niya si Cade na nakaupo sa couch. Nakatingala at nakapikit. Cade? Sambit niya. Hindi ito kumubo kaya akala niya ay tulog. Humakbang siya palapit dito. Kumisdot siya nang bigla itong kumilos at hinila siya sa kanang kamay. Napaupo siya sa tabi nito at hindi nakapalag nang yakapin siya nito ng mahigpit. I'm sorry. Tanging nawi ka nito. Bakit ka nagsasorry? I lost control of my emotions. Hindi dapat kita idinamay sa galit ko sa nanay mo. Natakot din ako kasi akala ko anak ka ni Daddy. Yun ang hindi ko matanggap, ang maging magkapatid tayo. Kumalas din ito sa kanya. Mamasa-masa na ang mga mata nito dahil sa luha. Naiintindihan kita. Pero paano mo nalaman na hindi mo ako kapatid? Nagpunta ako sa bahay niyo kanina at nakausap ko ang mama mo. Sinabi niya ang buong kwento. Galit ka pa rin ba sa mama ko? No. I realized that my anger would not change the past. Ayaw kong madamay ka sa sumpa ng nakaraan. Kaya pinalaya ko ng sarili ko sa galit. Kung hindi ko patatawarin ang mama mo, parang itinaboy na rin kita. Siguro kung hindi kita nakilala, hanggang ngayon pamamahayan pa rin ng galit ang puso ko. Dinala mo ko sa mundo mo na walang lugar para sa puot. Sorry sa padalos-dalos kong desisyon. Sorry kung nasaktan ka, Lara. Naunahan na rin si Lara ng emosyon at napaluha. Hinawakan niya sa mga kamay ang binata. Hindi ako nagtampo, Cade. Alam kong kailangan mo ng panahon para maikalma ang sarili mo. Nandito lang ako at hinintay ka. Kung nasaktan ako, yun ay dahil mahal kita at ayaw kong lumayo sa'yo. Napangiti rin ito at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Mahal din kita, Lara. Yun ang dahilan kung bakit biglang nawala ang galit ko sa mama mo. Hindi ako nakatulog ng ilang gabi dahil wala ka sa tabi ko. Halata naman sa mga mata mo. Nangayayat ka na. Kumakain ka pa ba, ha? Umiling ang binata. Hindi ko magawang kumain ng maayos. Umuwi ka na sa bahay para makatulog na ako. Natawa siya. Oo na, babalik na ako sa bahay mo. Pero bago ka bumalik, dapat may basbas na ng langit ang pagsasama natin. Paanong basbas? Wait. Tinawag nito si Jomar na nasa labas. Pumasok naman ang lalaki at lumapit sa kanila. May inabot itong maliit na pulang paper bag kay Cade. Since narito ka na, hindi na ako mag-aaksaya ng palamuti. Ani Cade. Inilabas nito sa bag ang maliit na pulang kaheta. Maya-maya ay bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. Nagulat siya sa laman ng pulang kahon. Isang singsing na may maliit na diamond sa tuktok. Lara, it's time for us to settle down. Will you marry me? Sabi nito. Natulala ang dalaga sa hindi inaasahang proposal ni Cade. Pero hindi naman siya nakatanggi at napa-oo agad. Masyado kang mabilis, Cade. Pero oo, magpapakasal ako sa'yo kahit na masungit ka. Anya, isinuot naman ito ang singsing sa kanyang daliri at muli siyang tinabihan. Ayoko nang mabagal, naiinip ako. Gusto na kitang maging asawa. Sabi nito. Promise, hindi na ako magsusungit, lalo na sa'yo. Dapat lang, kung hindi wala kang kiss sa akin. Kaya nga po magiging mabait na ako at palaging nakangiti para lagi akong pogi sa paningin ng Mrs. Tubi ko. Pogi ka naman palagi sa paningin ko kahit masungit ka at hindi ngumingiti. I love you, Lara. I love you too. Napangiti siya at inunahan ng halik sa mga labi ang binata. Ang bilis naman itong tumugon. Hindi pa sana sila maghihiwalay ngunit tumikim si Jomar. Baka gusto niyo nang umuwi. Nagugutom na ako. Sabi nito. Tumayo naman agad sila at kumilos na. Pagkatapos ng proposal ni Cade kay Lara ay formal ding namanhika ng binata sa kanyang mga magulang. Nabasbasan din ang kanilang relasyon at dahil busy sa trabaho si Cade, una silang nagpakasal sa West. Tuluyan nang na-manage ni Cade ang anxiety nito sa tulong ni Lara. Hindi na nito kailangan ng therapy. Sa piling din ni Lara, nakakatulog na si Cade ng maayos kahit walang lullaby at hindi na inaatake ng insomnia. Yakap lang ng misis nito ay komportable na ito.
Dahil din sa pagpapatawad ni Cade sa mama ni Lara, ay mas gumanda ang kalusugan ng ginang. 3 buwan ang nakalipas ay nabuntis si Lara. Bago lumobo ang tiyan niya ay kinasal din sila sa simbahan. At makalipas ang 9 na buwan ay nasilayan na nila ang kanilang panganay na lalong nagpatibay sa kanilang pagmamahalan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.